Kasunod ng aerial inspection noong Miyerkules, personal nang inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa lalawigan ng Rizal na lubhang sinalanta ng bagyong Enteng at ng Habagat. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mga bagong estratehiya ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ng pagbaha sa lalawigan ng Rizal. Yan ang iginiit ng Pangulo sa situation briefing na kanyang pinangunahan. Anya, may mga nakalatag namang solusyon ang lokal na pamahalaan lalo na sa kanilang flood control. Pero maaaring hindi na ito epektibo, bunsod na rin ng climate change. And we have to come up with new strategies, and that's what we discussed today. Once again, I explained, especially to the local government, Gov Nina here, and the other members of those who are in the meeting, about what our strategies can be in terms of making sure that the water does not come into the low-lying areas anymore by building the impounding projects upstream. Dagdag pa ng punong ehekutibo, maiaangkla sa pagdami ng populasyon ng pagbaha sa probinsya. Dahil kasi anya rito mas dumarami ang development sa lalawigan, kaya nakakalbo ang mga bundok at gubat. Kaya naman kabilang na sa gagawin ng DENR ang reforestation kung saan target na makapagtanim ng 3 milyong puno sa susunod na 4 na taon. Pero giit ng Pangulo, dapat ay matukoy kung saang mga lugar dapat ito maitanim para mas maabot ang target nitong mapigilan ng pagbaha. Kabilang din sa iminungkahi ng Pangulo ang paggamit ng weirs na anyay epektibong kumokontrol sa level ng tubig sa mga dam o ilog. A weir is not a dam. Dumadaan yung tubig. But you can control the level of the water by the weir. It's just that I see them in other places and it's really effective. But wala tayong ganong na program. Weirs are because as I said, they are not a dam, but they do control the flow of the river. So, pag linagyan mo ng weir, adjustable yun kung paano mo ibababa, paano mo itataas. Actually, hindi. It's not up and down. May butas. So, may butas na bubuksan mo, sasara mo. Inatasan na rin ng punong ehekutibo ang kinaukulang ahensya ng pamahalaan na sikaping paspasan ang pagtugon sa epekto ng bagyong Enteng bago patuluyang pumasok ng bansa ang panibagong sama ng panahon. It's also almost impossible now for us to say what will Enteng cost us in terms of food packs, non-food items, etc. All of the assistances that we will give people who have been displaced, all of those things, because we don't know when Enteng I don't think we will have finished doing the effects of trying to alleviate the effects of Enteng before this other storm comes in. Batay sa datos ng Rizal PDRRMO, mahigit 300 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa lalawigan, habang 30 million naman sa agrikultura. Nasa mahigit 10,000 pamilya ang naapektuhan, 12 ang naitalang nasawi, habang 3 ang nawawala. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.